Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Tatak safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po. Welcome po sa lahat. Welcome sa ating munting tahanan dito, ang ating humble channel dito sa Pesma Plus, at mapagpalang oras po sa ating lahat. Sa pagkakataon na ito, tayo po dito sa Pesma ay nag-aalok po sa ating lahat na bumalik po tayo sa kasimplihan ng buhay. Sa ating makabagong panahon ng internet at cellphone, parang napakadali at napakaginhawa ng buhay. Para bang lahat ay nasa dulo na ng ating mga daliri. Isang pindot lamang at makakatawag na tayo kahit saang sulok ng mundo. At makikita pa natin sa video ang kinakausap natin. Ang mga kasagutan sa ating katanungan, ang mga impormasyon na kinakailangan, at kahit makipagmarites pa tayo, ay nasa cellphone na rin. At ito'y pinalakas pa ng mga sistema ng lipunan na nagkukonect sa digital world natin, ang banking, ang finance, ang marketing, ang pagpili, pag-order at delivery ng mga gamit at mga gusto nating bilhin, ang mga information, travel, news, weather, at kahit tungkol sa mga artista at sa mga buhay nila, at marami pang iba. Napakadali, very convenient talaga. Subalit nababatid ba natin ang nakatago at dahan-dahang gumagapang na panganib sa likod ng mga ito? Basahin natin ang isinulat ni Father Lawrence Freeman, OSP, isang Benedictine monk at director of the World Community for Christian Meditation sa Bonneville, France. Sabi ni Father Lawrence, the incremental danger, however, is the creeping distance from the world where disappointment and loss are inevitable. We feel our human rights has been abused when it is merely our consumer desires that had been denied. Ang consumer dito ay hindi lamang ang gamit at pagkain na binibili natin through internet, kundi ang pagkonsumo rin ng mga digital content ng internet na ito. May mga sister kami, mga madre, na nakausap noong one time bumisita kami sa Shrine of Saint Philomena sa Mugnano sa Italia. Sina Sister Debbie and Sister Connie. Shout out. Sister Debbie and Sister Connie, we miss you guys. Sila'y nag-share ng kanilang observation. Isa sa mga challenges nila sa kanilang mga candidates for postulants, yung nagpaplano na pumasok sa religious or consecrated life. Ito yung mga bata na ito ay nagtatanong kung makakagamit sila ng cellphone sa loob pagpasok na nila. Pag hindi pwede,
Pag sinabi sa kanilang as part of discipline, hindi muna pwede silang gumamit ng cellphone. Habang nasa formation pa sila, di ba? Habang tinitrain pa sila. Pagkaalam nila nito, ayaw kaagad nilang pumasok sa congregation o religious order. Magbaback out kaagad sila. Para lamang sa cellphone, ha? Note that. Ganyan katindi ang pagkakaugnay ng makabagong technology sa ating araw-araw na buhay. They become an integral part of ourselves, or it seems to be. Integral nga ba? Pakinggan natin ulit si Father Lawrence. Contentment, sabi ni Father Lawrence, becomes a superficial feeling that keeps us permanently vulnerable, disassociated, and self-centered. Naging very dependent tayo sa mga devices na ito na parang ito na lamang ang makapagpasaya sa ating buhay. Kaya nga, very superficial. Sabi ni Father Lawrence, Jesus defended his disciples for not fasting while he was with them. He must have been a joyful and exhilarating person to be with, si Jesus. But he warned them that an impending separation and to be prepared for loss. There is a time cycle for everything in life that even a 24-hour convenience store cannot change. Ano bang mga ito? Ano ba ang time cycle in life? And that as part of this, Jesus warned his disciples of an impending separation and to be prepared for the loss. Isa sa mga ito po ang ating gawain ng Kwaresma na nakakatulong sa atin na maging makatotohanan at kalugod-lugod. Ang mga ito, ang dalawang ito ay magkasama sa paraan na hindi maaarok ng konsumerismo kailanman. Kaya ba nating bumalik sa kasimplihan ng buhay sa Kwaresmang ito? At sa atin naman munting mga paalaala para sa Kwaresma, puntahan po natin ang ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Valdez, isang maiksi, subalit napakaganda pong pagninilay para sa ating paglalakbay sa Kwaresma. Basahin po natin yung pinadala ni Sister Florence. Ang panahon ng Kwaresma ay nagsisimula sa Miyerkules ng Abo at nagtatapos sa Huwebes Santo bago ang panggabing misa ng hapunan ng Panginoon. Mula noon hanggang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay ipinagdiriwang ng simbahan ng Easter Triduum ng pasyon at kamatayan, libing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ang Kwaresma ay nailalarawan sa pamamagitan ng pinitensya para sa ating mga nakaraang kasalanan, mga gawa ng awa lalo na sa mga mahihirap at personal na paghahanda para sa pagpapanibago ng ating mga pangako sa binyag sa Easter Vigil. Kaya ang Kwaresma ay may dalawang katangian, penitential at baptismal. Ang ating mga luha ng penitensya ay nagpapanibago sa ating mga puso at kaluluwa ng tubig ng binyag. Ang mga abo na ipinataw sa atin sa Miyerkules ng Abo ay nagpapaalala sa atin na tayo ay alabok at sa alabok tayo ay babalik. At sa makatuwid ang buong buhay ng isang Kristiyano ay dapat markahan ng mga gawa ng pagtanggi sa sarili at pagkabukas palad. Ang tradisyonal na disiplina ng Kwaresma ay binubuo ng patuloy na pagdarasal at pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aayuno sa Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo, pag-iwas sa karne tuwing Biyernes at mga gawa ng awa, lalo na sa mga kapus sa buhay. Ang mahalaga ay sa pamamagitan ng panalangin at mabuting gawa ay hinahayaan natin ang biyaya ng Diyos na magdala ng ating panloob na pagbabagong loob. Ang sakramento ng penitensya ay dapat sumama sa ating pagdiriwang ng Kwaresma.
Ang Semana Santa ay ang pinakamataas na punto ng panahon ng Kwaresma. Binubuksan ito ng prosesyon na may pinagpalang mga palad at ang pagbasa ng Ebanghelyo ng pasyon at pagkamatay ng ating tagapagligtas. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem ay natatapos sa Kalbaryo. Ngunit alam natin na ang Biyernes Santo ay humahantong sa linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Ang mga pagbasa at paunang salita sa Biblia ay nagbubunyi ng kabutihan ng pagbabagong buhay. Ang pangangailangan tuparin ng ating mga pangako sa binyag, masayang pagtanggap sa araw-araw na mga pagsubok para sa pag-ibig sa Diyos at hindi makasariling paglingkod sa lahat na nangangailangan ng ating tulong. Yan po ay pinadala sa atin ni Pesma Florencia Camus Valdez, ni Sis Florence. Isa pong reminder para sa ating sama-samang paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. At syempre po, huwag po nating kalimutan ang reminder po sa atin ng ating Santo Papa sa ating paglalakbay po sa Kwaresma na ito. Ito po ang words of the Holy Father for our Lenten journey. On this Lenten journey, back to what is essential. The Gospel proposes 3 steps which the Lord invites us to undertake without hypocrisy and pretense: almsgiving, prayer, and fasting. What are they for? Prayer reunites us to God, charity to our neighbor, fasting to ourselves. Lent, therefore, invites us to focus first of all on the Almighty. In prayer, which frees us from horizontal and mundane life where we find time for self but forget God. It then invites us to focus on others with a charity that frees us from the vanity of acquiring and thinking that things are only good if they are good for me. Finally, Lent invites us to look inside our heart with fasting, which frees us from attachment to things and from the worldliness that numbs the heart. Prayer, charity, fasting, 3 investments for a treasure that endures. Ito po ay binasa ng ating Santo Papa sa kanyang homily during Ash Wednesday sa Basilica of Santa Sabina noong March 6 in the year of our Lord 2019. Yan po ang napakagandang message ng ating Santo Papa, back to what is essential. Kaya ba nating bumalik sa kasimplihan ng buhay sa Kwaresmang ito? Katulad din po ng message ni Father Lawrence. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli po, Rex from Chicagoland. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumahan.
Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal